Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2331-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Fiery Blood Evasion Talisman. Agad na nabaling ang matalim na tingin ni Alvin sa taong nagsalita. Si Hogarth pala, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, ang tumalo sa kanya sa pamamagitan lamang ng isang casual na pagkumpas ng kanyang kamay 3 taon na ang nakalilipas. Nang makita ni Hogarth ang matalim na titig ni Alvin, napagtanto niyang hindi alam ni Alvin kung ano ang isang Fiery Blood Evasion Talisman. Nabigla siya at mabilis na ipinaliwanag ito kay Alvin dahil sa takot. Ang mga Fiery Blood Evasion Talisman ay mga Jade Talisman na inukit ng mga Formation Masters ng Devil Clans nang may matinding pagsisikap, gamit ang maraming mahahalagang materyales. Matapos itong durugin, ang tao ay lalamunan ng Transportation Blood Flame at dadalhin ng 10,000 milya ang layo sa isang kisap mata lamang. Bukod doon, ang taong gumagamit ng talisman ay hindi matutukoy ng Divine Consciousness, nahahayaan siyang umalis ng walang bakas. Mayroon lamang ilang Fiery Blood Evasion Talisman sa Devil Clans. Sino ang mag-aakala na magkakaroon ng isa si Lord Patriarch? Matapos magpaliwanag si Hogarth, tumingin siya kay Alvin na may bahid ng pagkabalisa at pag-iingat sa kanyang mga mata. 3 taon na ang nakalilipas, madali niyang matatalo si Alvin sa isang pitik lamang ng kanyang mga daliri. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Alvin ay naging mas malakas kaysa sa kanya. Ang 3 Tribulation Bodiless Celestial ay mas malakas kaysa sa Eminent Celestials, ngunit si Alvin nakakagaling lang sa pagiging Eminent Celestial ay nagawang patayin ang isang 3 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod dito, maging si Zentor, ang Patriarch ng Human Devil Clan, ay kinailangang tumakas mula sa binata na nakasuot ng lila gamit ang mahalagang Fiery Blood Evasion Talisman. Bagamat nakatakas si Lord Patriarch, malamang matatagalan pa bago niya mahanap ang ninuno at maibalik ang ari-arian. Naisip ni Hogarth sa sarili, pakiramdam niya ay wala na siyang kontrol sa mga bagay-bagay ngayon. Tumango si Alvin matapos makinig sa paliwanag ni Hogarth. Kaya nga hindi ko na siya maramdaman gamit ang aking banal na kamalayan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito ang mga angkan ng mga Diablo. Dahil nakatakas na siya, ang paghahanap sa kanya ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Alam niyang tiyak na hahanapin ni Zentor ang ninuno ng angkan ng mga Diablo tao ngayong nakatakas na siya. Batay sa mga salita ni Zentor, ang ninuno ng angkan ng mga Diablo tao ay malamang na isang 7 Tribulation Bodiless Celestial o mas malakas pa. Patuloy niyang naisip sa sarili, maaaring mas malakas ako kaysa sa isang ordinaryong 4 Tribulation Bodiless Celestial, ngunit ang aking lakas ay malamang na parang isang 5th Tribulation Bodiless Celestial o 6th Tribulation Bodiless Celestial. Tiyak na hindi ako kayang tapatan ng isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Kailangan kong itali ang nakatakas na bahagi dito bago kontaken ni Zentor ang ninuno at bumalik. Hindi ako maaaring magtagal dito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin. Malamig niyang nilingon si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Ang kanyang balak pumatay na nakatarget kay Zentor ay agad na nalipat kay Hogarth. Oy! 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 Nagsimulang umihip ang malakas na hangin, at maririnig ang kalusko sa tahimik na lugar na ito. Alam ng lahat na magsisimula na ang isang laban. Pinagpawisan ng malamig si Hogarth. Bukod sa pag-iingat, namuo rin ang takot mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang tumingin siya kay Alvin. 3 taon na ang nakalilipas, kaya niyang patayin si Alvin sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Gayunpaman, ngayong 3 taon na ang lumipas, wala man lang siyang lakas ng loob na unang tumugod. Maestro ng Palasyo Yates, ngayong nakatakas na ang inyong patriarka at patay na ang kanyang amo, oras na para ayusin natin ang problema. Walang emosyong sabi ni Alvin habang nakatitig kay Hogarth. Parang isang pasabog ang mga salita ni Alvin sa pandinig ni Hogarth. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang dugo, at basang-basa siya ng malamig na pawis. Ngumisi si Alvin nang makita niyang tahimik si Hogarth. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, naghahandang patayin si Hogarth. Gamit ang kanyang lakas, hindi na kailangang sabihin pa na kaya niyang patayin si Hogarth sa isang galaw lamang. Ginamit niya ang kanyang Celestial Origin Energy na hinaluan ng Saint Origin sa pamamagitan ng 99 na Saint Veins ng biglang.
Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa hangin. Maawa po kayo. Isang figure ang sumilay sa harap ni Alvin. Isang babaeng nakaputi at may magandang figure na naglalabas ng malamig na aura ang nakatayo sa harap ni Hogarth. Mukha siyang isang reyna ng yelo, marangal at hindi maaaring labagin. Nakatingin siya kay Alvin nang may nagmamakaawang mga mata. Kumunat ang noo ni Alvin. Hindi niya pinakawalan ang enerhiyang naipon sa dulo ng kanyang daliri, nanatiling ito sa dulo ng kanyang daliri, kumukurap na parang bituin. Sa sandaling ito, ang kawalan ay muling umuugong at pumipilipit. Sa mas malapitang pagtingin, makikita na may maliliit na bitek na kasing liit ng mga karayom sa kawalan. Halos hindi ito mapapansin. Si Wendy iyan. Ang pinakamagandang tao sa angkan ng mga tao Diablo. Siya ang paboritong disipulo ni Palas Master Yates. Ano ang ginagawa niya, humahakbang paarap sa ganitong oras? Mayroon ba siyang hiling na mamatay? Kumakagat siya ng sobra sa kaya niyang nguyain sa pamamagitan ng pagputol kay Alvin nang malapit na niyang patayin si Palas Master Yates. Tiyak na mamamatay siya. Umiling ang mga mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan nang makita nila si Wendy na nakatayo sa harap ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, upang protektahan siya. Humakbang pa nga siya sa ganitong pagkakataon para protektahan ang kanyang Panginoon kahit alam niyang mamamatay siya. Kahit papaano, hindi sinayang ni Palace Master Yates ang oras niya sa pagpapahalaga sa kanya. Oo nga. Kung mayroon akong ganitong disipulo, wala akong pagsisisihan kahit mamatay pa ako. Nakakalungkot na mamamatay ang isang dilag na tulad niya. Maraming tao ang naawa kay Wendy. Ate kong nakababata. Pinagmasdan ni Fredo si Wendy na may ekspresyon ng hiya sa mukha. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat maging nakatatandang kapatid ni Wendy. Sa sobrang takot niya kay Alvin, parang napuno ng tingga ang katawan niya, dahilan para hindi siya makagalaw. Hindi man lang siya makahakbang para protektahan ang kanyang amo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan si Hogarth. Uminit ang kanyang puso nang makitang pinuprotektahan siya ng kanyang paboritong disipulo. Gayunpaman, mabilis niya itong sinaway. Wendy, umatras ka. Para kay Hogarth, ang kanyang disipulo ay palaging masunurin. Akala niya ay tiyak na tatabi ito pagkatapos niya itong pag-alitan. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, ang kanyang disipulo ay nakatayong hindi gumagalaw sa harap niya. Pakiramdam niya ay mabilis na kumakabog ang kanyang dibdib nang maisip niya ang pagpatay ni Alvin sa kanya. Swoosh! Muling lumitaw ang isang bulk zone ng hangin. Si Alvin na nakatayo sa malayo ay biglang nawala. Nang muling lumitaw, tumayo siya sa pagitan ni Wendy at Hogarth. Lumitaw siya sa harap nila sa napakabilis na bilis. Alvin, bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan at bawat utang ay may utang. Ang bagay na ito ay sa pagitan nating dalawa, huwag mo sanang pakialaman ang aking disipulo. Nakahinga ng maluwag si Hogarth nang makita niyang humarap si Alvin sa kanya nang hindi inaatake si Wendy. Maya-maya, sinabi niya sa kanyang malalim na boses, naniniwala ako na sa kasalukuyan mong lakas, hindi mo maaapi ang isang babaeng tulad niya. Napakalakas ng ugnayan sa pagitan ng isang guro at isang disipulo. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Bumalik sa dati ang katinoan ni Wendy at lumingon upang tingnan ang likod ni Alvin. Nagmakaawa siya ng mapilit, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong patayin ang aking Panginoon. Nang makita ng mga tao mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan si Alvin na lumilitaw sa harap ni Hogarth ng napakabilis, hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Natatakot sila na baka patayin sila ni Alvin pagkatapos niyang matapos kay Hogarth. Ang bilis naman. Parang hindi na kayang abutin ni Palace Master Yates ang bilis niya. Madaling napatay ni Alvin ang isang 3 Tribulation Bodiless Celestial. Parang pagpatay lang sa isang langgam ang dahilan kung bakit niya napatay si Palace Master Yates na kakagaling lang sa pagiging isang Eminent Celestial. Papalayain ba tayo ni Alvin pagkatapos niyang patayin si Palace Master Yates? 2,332. Malinaw na napakalakas ni Alvin. Napatay niya si Norris, ang Panginoon ng Human Devil Patriarch, isang 3 Tribulation Bodiless Celestial, sa isang atake lang. Malamang na hindi makakatakas si Hogarth sa kamatayan ngayon. Inisip ng lahat kung papatayin ba sila ni Alvin pagkatapos niyang patayin si Hogarth. Nakaramdam sila ng pagkabalisa nang maisip nila ito.
Bigla, sinabi ni Alvin sa malamig na boses, Hogarth, may pagpipilian kang gagawin. Ang una mong pagpipilian ay parangalan ako bilang iyong Panginoon sa pamamagitan ng panunumpa ng parusang kidlat na susundin ang aking utos. Ang pangalawang pagpipilian mo ay kamatayan. Natulala ang lahat sa sinabi ni Alvin. Base sa mga sinabi niya, tila ba plano niyang hayaang mabuhay si Hogarth. Pagkatapos magsalita ni Alvin, nakahinga ng maluwag si Wendy at mabilis na nagpahayag ng pasasalamat. Salamat. Alam niyang hanggang dito na lang ang kompromiso ni Alvin. Bagamat maaaring nakakahiya para sa kanyang Panginoon na kilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon, naisip niya na tiyak na kwalipikado si Alvin. Tutal, si Alvin ay napakalakas at matutulungan niya ang iba na mapabuti ang kanilang likas na espiritual na ugat gamit ang ilang mahiwagang pamamaraan. Hindi mo na kailangang magpasalamat. May utang na loob ako sa iyo dahil nangako kang paprotektahan mo ang pamilya ko ng mas maaga kung sakaling mamatay ako. Bukod dito, mas makabubuti para sa akin kung hahayaan kong maglingkod sa akin ang iyong Panginoon kaysa patayin siya, walang pakialam na sabi ni Alvin nang marinig niya si Wendy na nagpapasalamat sa kanya. Casual siyang nagsalita na parang may pinag-uusapan siyang maliit na bagay. Sa katunayan, ang bagay na ito ay walang kabuluhan para sa kanya. Bagamat totoo na mas magiging kapaki-pakinabang sa kanya si Hogarth ng buhay kaysa patay, hindi siya magkakaroon ng problema sa pagpatay kay Hogarth kung kinakailangan. Si Hogarth ay isang eminent celestial. Kung susumpin niya ang panunumpa ng parusang kidlat na maglilingkod sa kanya, tiyak na magiging isang kalamangan ito. Sa pamamagitan nito, maaari pa niyang kontrolin ang Wandering Saint Palace. Nagkagulo ang mga tao nang marinig nila ang mga salita ni Wendy at Alvin. Hindi nakakapagtaka na nagpasya si Alvin na iligtas ang buhay ni Palace Master Yates. Lumalabas na may utang na loob siya kay Wendy. Akala ko si Wendy ay may hiling na mamatay. Hindi ko inaasahan ito. Gayunpaman, ito ay isang mahirap na desisyon para kay Palace Master Yates. Nakakahiya kung kailangan niyang kilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon. Nakakahiya. Isipin mo. Sa lakas ni Alvin, magiging napakadali para sa kanya kung gusto niyang patayin si Palace Master Yates. Bagamat maaaring mukhang nakakahiya, malaking kompromiso ang ginawa ni Alvin. Sa personal, sa tingin ko ay makatwira naman ito. Talagang kikilalanin ko siya bilang aking Panginoon kung may iligtas nito ang aking buhay. Tutal, wala nang matitira kapag namatay ka na. Nag-uusap ang lahat. Inisip ng ilan na sumobra si Alvin sa kanyang kahilingan, at inisip naman ng ilan na makatwiran ang kanyang kahilingan. Sa di kalayuan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Brianna nang makita niya ang nangyayari. Nakikita ko. Ganito pala talaga. Kanina, inakala niyang nagpasya si Alvin na huwag nang patayin ang Palace Master ng Wandering Saint Palace dahil sa magandang si Wendy. Gayunpaman, alam niyang hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Lumalabas na nangako si Wendy sa kanya na paprotektahan niya ang pamilya nito kung sakaling mamatay ito. Natural lang, alam niyang inaalagaan nito ang kanyang kapatid na si Vilma, at si Pluto. Hindi tulad ni Brianna, na natiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Kelly sa buong pag-uusap na ito. Para bang sinusuportahan niya ng buo si Alvin anuman ang desisyon nito. Kinikilala mo ba siya bilang aking Panginoon? Nagulat si Hogarth dito. Alam niyang nagpasya si Alvin na huwag siyang patayin dahil sa kanyang paboritong disipulo. Gayunpaman, nahirapan siyang pumili. Tutal, siya ang Palace Master ng Wandering Saint Palace, isa sa mga palasyo mula sa 3 Palaces and 6 Hall. Mas mataas pa ang kanyang katayuan ngayon na siya ay naging isang eminent celestial. Natural lamang na mag-alangan siyang kilalanin ang ibang tao bilang kanyang Panginoon. Mamamatay ako o kilalanin siya bilang aking Panginoon. Naguluhan siya. Bibigyan kita ng 3 hininga para pag-isipan mo. Kung hindi ka pa nakapagdesisyon sa oras na iyon, papatayin kita. Kumunat ang noo ni Alvin nang maramdaman niya ang pag-aatubili ni Hogarth. Hindi na inaaksaya pa ang oras at nagpas siyang hikayatin si Hogarth. Naiinip ang tono niya nang magsalita. Guru. Baka sa mukha ni Wendy ang pag-aalala. Natatakot siyang baka mas piliin ang kanyang amo na mamatay kaysa sumuko. Mas lalong naging tensyonado ang sitwasyon ngayong nagsalita na si Alvin. Nakatuon ang tingin ng lahat kay Hogarth. Nakatingin sila sa kanya ng may halong simpatiya, pagdududa, pagkalito, at kawalang bahala.
Natahimik silang lahat. Maya-maya, nagngalit ang mga ngipin ni Hogarth. Ako, si Hogarth. Sumumpo siya sa parusang kidlat na paglilingkuran si Alvin sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat. Sa wakas ay pumayag na ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Gayunpaman, walang tumawa sa kanya dahil alam nilang matalino ang hakbang na ito. Hindi lang si Wendy ang nakahinga ng maluwag ng manampa si Hogarth ng parusang kidlat, marami rin sa mga mula sa Wandering Saint Palace ang nakahinga ng maluwag. Gamaan ang loob ni Wendy dahil alam niyang mabubuhay ang kanyang Panginoon. Gayunpaman, para sa iba, sila ay higit na gamaan ang loob dahil alam nilang mabubuhay sila dahil sumuko na ang kanilang Panginoon sa palasyo kay Alvin. Matapos minampa si Hogarth sa panunumpa ng parusang kidlat, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa iba pang mga pinuno mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Matalim ang kanyang mga titig nang tumingin siya sa kanila. Labis na nagbago ang ekspresyon ng lahat ng pinuno nang makita nila ang matalim na tingin ni Alvin na nakatuon sa kanila. Hindi nag-aksaya ng oras ang Hallmaster ng Ashersheen Hall sa panunumpa ng parusang kidlat na maglilingkod kay Alvin na parang nag-aalala siyang magagalit si Alvin sa anumang pagkaantala. Ngayong may nanguna na, hindi na nagatubili ang iba. Dali-dali silang nanumpa ng parusang kidlat na maglilingkod kay Alvin. Kaya ba nilang pigilan? Isang biro. Kahit si Hogarth na isang eminent celestial ay kinilala si Alvin bilang kanyang Panginoon. Wala silang ibang pagpipilian kundi sumunod maliban na lang kung gusto nilang mamatay. Karamihan sa mga tao ay sama-samang bumaantong hininga ng maluwag nang makita nilang kinikilala ng kanilang mga Panginoon sa palasyo at mga Panginoon sa hall ang lalaking mala-Diyos bilang kanilang Panginoon. Sa kabaligtaran, ang mga tao mula sa Wandering Saint Palace sa pangunguna ng kanilang vice-guro sa palasyo, si Bruno, ay nakatayo ng may pangamba. Mula simula hanggang katapusan, hindi sila pinalampas ni Alvin. Kalaunan, si Bruno, ang Vice Palace Master ng Great Spirit Palace, ay humakbang paarap. Mukhang balisa siya habang mapagkumbabang sinasabi, Panginoon Alvin. Ang Great Spirit Palace ay handang sumumpa ng parusang kidlat upang paglingkuran ka. Sa kasalukuyan, ang matangkad at maskuladong lalaking ito, ang pinakamalakas na tao sa mga nasa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage, ay kinailangang magpakababa sa harap ni Alvin. Walang sino man mula sa Great Spirit Palace ang tumutol sa kanya na magsalita para sa kanila dahil siya ang kanang kamay ni Nardo sa lahat ng oras na ito. Ngayong namatay na si Nardo, natural lamang na siya ang manggenguna. Tinatimad na tiningnan ni Alvin si Bruno habang walang pakialam na sinasabi, dakilang palasyo ng espiritu. Hindi ko mapapabayaan ang mga taga-dakilang palasyo ng espiritu kung mabibigyan nila ako ng mga pahiwatig kung nasaan ang Asher Cloud Mansion. Kung hindi, maaari kayong lahat sumama kay Palace Master Nardo sa impyerno. Parang ang lagay ng panahon ang tinutukoy niya. Gayunpaman, ang ekspresyon ng mga tao mula sa Great Spirit Palace ay lubhang nagbago nang marinig nila ang kanyang mga salita. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, alam ng pangalawang Panginoon ng dakilang palasyo ng espiritu, si Bruno, na hindi nila matatakasan ang kamatayan kung mananatili sila sa kanilang kinatatayuan. Mabilis siyang sumigaw, tumakbo kayo. Sa kanyang utos, nagsimulang tumakas ang mga tao mula sa dakilang palasyo ng espiritu. May mga palatandaan ba tungkol sa kinaroroonan ng Asher Cloud Mansion? Malalaman kaya nila ang tungkol dito? Kahit na alam nila, sasabihin nila agad ito sa kanilang Panginoon ng palasyo kapag nalaman nila. Sa sandaling ito, nagpasya si Bruno na sumugal. Naisip niya na kung ang lahat ng tao mula sa Great Spirit Palace ay tatakbo sa iba't ibang direksyon, maaaring may 1 o 2 tao na makaliligtas. Sino ang mag-aakala kung isa siya sa mga makakaligtas? Natural lang, masyado siyang inosente o minamaliit niya ang lakas ni Alvin. Sinusubukan mong tumakbo. Mapanghamak nang umisi si Alvin bago niya itinaas ang kanyang mga kamay. 2,333. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Alvin na parang mga dragon. Bahagya siyang yumuko bago biglang itinuwid ang kanyang mga braso. Bumuhos. 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 Sa sandaling umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng mga pagsabog, ang mga alon ng enerhiya ay lumabas mula sa kamay ni Alvin at ang kawalan ay umalog at pumipilipit sa likuran nito. Putok. Isang nakabibinging ingay ang muling umalangaw-ngaw sa hangin ng pagdikitin ni Alvin ang kanyang mga kamay.
Mga bitik na parang mga itim na ahas ang nagsimulang lumitaw sa kawalan sa harap niya. Bumuhos. 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 Isang sunod-sunod na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at sunod-sunod na lumitaw ang maliliit na ulap ng kabute. Ang mga shockwave ay lubhang nakakatakot na nagdulot ng kaguluhan. Tila hindi alam ng mga tao ang nakakatakot na mga dagok. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon sa mga tao mula sa Great Spirit Palace. Nang pagdikitin ni Alvin ang kanyang mga palad sa harap niya, nakita ng lahat ang dalawang higanteng palad na biglang lumitaw mula sa kawalan. Ang mga tao mula sa Great Spirit Palace ay nasa pagitan ng dalawang higanteng palad. Kasing bilis ng kanilang paglitaw, ang mga higanteng palad ay nagsimulang gumalaw patungo sa isa't isa. Dudurugin nito ang mga tao mula sa Great Spirit Palace. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lamang. Lahat ng tao mula sa Great Spirit Palace, kasama na si Bruno, ay hindi man lang nakapag-react ng papalapit sa kanila ang dalawang higanteng palad. Nanlamig ang kanilang dugo dahil sa lakas ng mga palad. Si Bruno ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang sumisigaw sa boses na puno ng desperasyon, hindi. Bagamat hindi man lang nakapagsalita ang mga tao mula sa Great Spirit Palace, nakita ng mga tao mula sa 3 palaces at 6 halls ang kanilang mga ekspresyon na lubhang nagbago. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Bigla. Putok. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang malaking ulap ng kabute ang lumitaw nang sa wakas ay magtagpo ang dalawang higanteng palad. Lahat ng tao mula sa Great Spirit Palace, kasama na si Bruno, ay nadorog. Lahat sila ay walang kalaban-laban na parang mga langgam. Wala silang magagawa kapag nahaharap sa kanilang nalalapit na kamatayan. Sa gitna ng ulap na parang kabute, nasulyapan ng karamihan ang pulang ambon. Mukhang nakabibighani ito. Gayunpaman, iilan lamang ang nasiyahan sa tanawin. Karamihan sa mga tao ay nakaramdam ng pagyanig sa takot. Pinatay ng maladyos na lalaking iyon ang lahat ng matataas na opisyal mula sa dakilang palasyo ng espirito sa isang kisap mata lamang. Hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinatatayuan, pinagsalikop lamang niya ang kanyang mga palad. Bumuhos. 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 Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Nagsimulang gamulong ang mga shockwave mula sa kung saan nagtatagpo ang mga palad sa lahat ng direksyon na para bang kaya nitong lampasan ang 9 na langit at impyerno. Ilang sandali matapos, maririnig ang mga tunog ng sigawan. Hindi. Tumakbo. Sa mga naruroon, ang mga disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang langgad ang pinakamahina. Ang ilan sa kanila ay nasugatan at ang ilan ay nagtangkang tumakas. Sa kabilang banda, ang mga matataas na opisyal mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ay kinailangang gamitin ang kanilang lakas upang mapaglabanan ang mga dagok. Maya-maya, unti-unting humupa ang mga shockwave. Maraming maliliit na luha sa kawalan ang makikita sa espasyo sa harap ni Alvin at kung saan nakatayo ang mga tao mula sa Great Spirit Palace. Ito ang resulta ng pag-atake ni Alvin nang mapatay niya ang lahat ng matataas na opisyal mula sa Great Spirit Palace. Natural lamang, ginawa ito ni Alvin bilang pagpapakita ng kapangyarihan sa mga mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Bagamat napatay niya sina Nardo at Norris at napilitang tumakas si Zentor, nagawa niya ito sa isang epektibong paraan. Sinadya niyang patayin ang mga tao mula sa dakilang palasyo ng espirito sa isang marangyang paraan at ginamit ang kanilang dugo upang balon ang iba mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Natural lang, pinuntirya ni Alvin ang Great Spirit Palace dahil kay Nardo. Wala siyang magandang impresyon sa Great Spirit Palace. Maaapektuhan sana ang mga tao mula sa Great Spirit Palace kung nabasa nila ang iniisip niya. Mukhang epektibo ang palabas na ginawa ko. Naisip ni Alvin sa sarili habang sumusulyap sa mga tao. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata nang tingnan nila siya na parang isa siyang Grim Reaper. Ito mismo ang gusto ni Alvin. Para sa mga tao mula sa angkan ng mga tao Diyosa, walang dod ang isa itong di malilimutang araw. Isang tao ang pumatay kay Nardo, ang Palace Master ng Great Spirit Palace. Bukod dito, pinatay din niya si Norris, isang 3 Tribulation Celestial at ang Master ng Patriarch ng angkan ng mga tao Diyosa.
Pagkatapos noon, napilitan niya ang patriarch ng angkan ng mga tao-diyosa na gumamit ng fiery blood evasion talisman para makatakas. Hindi pa iyon ang katapusan. Pinatay din ng tao ang lahat ng matataas na opisyal mula sa Great Spirit Palace, hindi man lang siya gumalaw at pinaghahampas lang ang kanyang mga palad. Ang mga matataas na opisyal mula sa Great Spirit Palace ay mga cultivator na nasa o mas mataas sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Isa sa kanila ay kinilala pa nga bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage sa angkan ng mga tao-diyosa. Gayunpaman, walang kahirap-hirap silang napatay ng tao. Alvin. Ang pangalan ng tao ay umalangaw-ngaw sa kanilang isipan sa sandaling ito. Karamihan sa kanila ay tumingin sa kanya ng may pagkamangha at paghanga. Tumingin si Alvin kay Hogarth at sa 7 pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan. Makinig kayong lahat. Wala akong pakialam kung pilitin ninyong lahat na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat o gumamit ng ibang paraan, pero siguraduhin ninyong kontrolado ninyo ang lahat. Matigas niyang sabi. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Isang koro ng pagsang-ayon ang umalangaw-ngaw pagkasabi ni Alvin. Nanginginig sa takot ang mga pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan sa loob-loob nila, ngunit mabilis at magalang silang tumugon kay Alvin. Dahil nanumpa na sila sa panunumpa ng parusang kidlat, hindi sila nang ahas na suwayin siya, ang tanging magagawa lang nila ay sundin siya. Nagpatuloy si Alvin sa pagbibigay ng mga utos. Bukod doon, umaasa ako na 7 sa inyo ang mabilis na mapapailalim sa inyong kontrol ang buong angkan ng mga Diablo tao sa lalong madaling panahon. Kahit papaano, lahat ng nasa o mas mataas sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage sa angkan ng mga Diablo tao ay dapat nasa panig natin. Wala akong pakialam sa paraan, ang resulta lang. Mabilis na sumang-ayon sina Hogarth at ang iba pa. Panghuli, magpadala kayo ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo para maghanap sa Asher Cloud Mansion. Abisuhan ninyo ako agad kapag mayroon na kayong impormasyon. Bibigyan ko kayong lahat ng ilang Jade Token mamaya. Kapag ginamit ninyo ito, agad akong bibigyan ng abiso. Sa oras na iyon, babalik ako sa teritoryo ng Human Devil Clan, sabi ni Alvin. Guru, ikaw. Aalis ka na ba? Nang matapos magsalita si Alvin, napagtanto ni Hogarth at ng iba pa na wala siyang balak na manatili. Dapat ba akong manatili at maghintay na bumalik si Patriarch yang kasama ang ninuno ng iyong Human Devil Clan? Malamig na sabi ni Alvin, bukod pa rito, may mga bagay akong kailangan gawin sa Upper Province ng Dao Marshall Saintland. Hindi gagana ang mga Communication Jade Token habang nasa Upper Province ako, pero kung gagamitin mo ang mga Detection Jade Token na ibibigay ko sa iyo, makokontak mo ako. Sa oras na iyon, bubuksan ko ang Space Barrier at babalik sa Lower Province. Kapag nakabalik na ako sa Lower Province, makakausap mo ako sa pamamagitan ng mga Communication Jade Token. Pagkatapos magsalita ni Alvin, itinaas niya ang kanyang braso bago inilabas ang mga Jade Token at ibinigay ang mga ito kay Hogarth at sa iba pa. Ito ang mga Detection Jade Token na inukit niya noong nagpa-practice siya sa pag-ukit ng mga Saint Inscription. Ang mga Jade Token ay pares-pares. Kapag ginamit ang isa ay maa-activate rin. 2,334. Itinago ni Alvin ang kalahati ng mga Jade Token na ipinamigay niya sa 8 pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan. Ang mga Jade Token na itinago niya ay katumbas ng mga Jade Token na ipinamigay niya. Kung gagamitin ni Hogarth o ng sino man sa iba ang mga Jade Token, ang mga Jade Token na dala niya ay mag-aalerto sa kanya kahit na siya ay nasa Upper Province ng Dao Marshall Saintland. Pagkatapos ipamigay ang mga Jade Token, lumingon si Alvin kay Wendy na nakatayo sa gilid. Tumanggaw siya sa kanya at nakangiting sinabi, ibabalik ko ang pabor na utang ko sa iyo sa hinaharap. Nakaramdam ng matinding pagkalito at pagkaawa si Wendy sa sarili nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Kailangan ba niyang umakto na parang mga estranghero sila? Gayunpaman, tumanggo lamang siya bilang tugon kahit na siya ay naiinis. Pinagmasdan siya ng mga tao sa paligid ng may inggit ngunit binaliwala lamang niya ito. Wala siyang pakialam kung suklian niya ang pabor, ang mahalaga sa kanya ay ang lalaki. Tiningnan ni Alvin ang 8 pinuno ng 3 palasyo at 6 na bulwagan.
Itinuro niya sina Wendy at Aseng habang mariing sinasabi, ang dalawang taong ito ay mga kaibigan ko. Aalagaan talaga namin ng mabuti ang mga kaibigan mo, Panginoon. Agad na tugon ng Palace Master ng Crimson Blaze Palace. Hindi nagtagal at sumunod na rin si Hogarth at ang iba pa. Sabik na sabik si Hogarth na tugunan ang kahilingang ito. Tutal, siya ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Natural lang na masaya siya na malaman na aalagaan sina Wendy at Aseng na mula sa Wandering Saint Palace. Bukod dito, si Wendy ang paborito niyang disipulo. Mabuti sana ang pakikitungo niya rito kahit hindi magsalita si Alvin. Napakaswerte talaga ni Aseng. Mula ngayon, ang katayuan ni Aseng sa Wandering Saint Palace ay mas tataas pa kaysa sa katayuan ng kanyang ama. Siyempre naman. Tutal, partikular na itinuro ni Lord Alvin si Aseng bilang isang kaibigan. Tiyak na tretuhin siya ng maayos ng lahat ng Palace Masters. Oo nga. Hindi lahat ng tao ay may parehong swerte. Bakit hindi ako kasing swerte nila? Ang mga mukha ng mga matatanda at disipulo mula sa Wandering Saint Palace ay puno ng inggit nang tumingin sila kay Aseng. Dahil si Wendy ang paboritong disipulo ng kanilang Panginoon sa palasyo, sanay na silang mabigyan ito ng espesyal na pagtrato. Wala nang pagkakaiba sa kanila ngayon na binibigyan din siya ng espesyal na pagtrato. Gayunpaman, ibang-iba na ang usapan ni Aseng. Bagamat anak siya ng isang bise-panginoon sa palasyo sa Wandering Saint Palace, ang kanyang ama ang pinakamahina sa lahat ng bise-panginoon sa palasyo. Bukod dito, hindi siya lubos na may talento o namumukod-tangi. Dahil dito, maraming disipulo at matatanda ang nang-ahas na kutsain siya ng hayagan, katulad ng mga taong pinatay ni Alvin noon. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, wala nang maglalakas loob na saktan si Aseng, at kasama na rito ang mga pinuno mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagan. Ang katayuan ni Aseng ay tumaas ng husto dahil kay Alvin. Natural lamang na mainggit ang mga tao kay Aseng. Ang ama ni Aseng, ang pinakamahinang bise-panginoon ng palasyo sa Wandering Saint Palace, ay natawa sa tuwa habang nakatingin kay Aseng. Magaling! Magaling! Tuwang-tuwa siya na tila ang taong itinuro ni Alvin bilang kaibigan ay siya, hindi ang kanyang anak. Sa sandaling ito, labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Aseng nang makita niyang hindi siya nakalimutan ni Alvin. Kapatid na Alvin. Maya-maya pa, tinitigan ni Alvin si Hogarth habang itinuturo ang isang elder mula sa Wandering Saint Palace. Ang elder na ito ay itinuturing na isang traidor sa Wandering Saint Palace. Bukod sa 2 taong ito, nariyan din si Pluto. Siya ang una kong tagasunod kaya dapat alam mo kung ano ang gagawin. Pagkatapos magsalita ni Alvin, nagulat si Hogarth at malakas na sinabi, mula ngayon, si Pluto ay isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace. Ang makita siya ay parang ako na. Dapat siyang bigyan ng respeto na nararapat sa kanya. Sino mang hindi gumagalang kay Vice Palace Master Pong ay magdurusa sa aking puot. Nanlamig ang kanyang boses sa huli. Ang kanyang boses ay nagdulot ng panginginig sa maraming tao. Isa siyang eminent celestial kung tutuusin. Pagkatapos magsalita ni Hogarth, mabilis na sumingit ang Palace Master ng Crimson Blaze Palace. Sino mang hindi gumagalang kay Vice Palace Master Pong ay magiging kaaway din ng Crimson Blaze Palace. Dahil nagsalita na ang Palace Master ng Crimson Blaze Palace, agad ding nagsalita ang iba pang mga pinuno mula sa 3 palaces at 6 halls. Maraming elder mula sa Wandering Saint Palace ang inggit na tumingin kay Pluto. Guro. Bagamat nadismaya si Pluto na hindi siya planong dalhin ang kanyang amo sa mataas na lalawigan, naantig siya na naalala ng kanyang amo na ihanda ang daan para sa kanya sa mababang lalawigan. Sa mga salita ng kanyang amo, hindi na siya isang kababalaghan sa Wandering Saint Palace at sa angkan ng mga tao devil. Tara na. Sabi ni Alvin habang tila nag-teleport sa tabi ni na Kelly, Vilma, at Brianna. Sa isang kisap mata, nawala sila sa ere. Palam, Panginoon. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng pinuno habang pinapaalis nila si Alvin. Palam, Panginoong Alvin. Palam, Panginoong Alvin. Sumunod din ang iba at nagpaalam kay Alvin kahit na narinig sila ni Alvin o hindi. Umalis siya ng ganoon-ganoon lang. Tila nawala ng kinang ang magagandang mata ni Wendy nang umalis si Alvin.
Parang nawalan ng laman ang puso niya na parang may nawalang mahalaga. Maraming tao ang may ganitong ideya. Mula ngayon, ang angkan ng mga tao-demonyo ay pagmamay-ari na ng mga Duan. Samantala, hindi tumigil si Alvin habang inilalayo niya sina Kelly, Vilma, at Brianna mula sa Wandering Saint Palace at sa Human Devil Saint City. Nang umalis siya sa Human Devil Saint City, lumipat siya pahilaga na parang may naiisip na siyang destinasyon. Isang tensyonadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha na parang binabagabag ng napakaraming iniisip habang naglalakbay siya pahilaga. Duan or Darfield. Sa kasalukuyan kong lakas, kung gagamitin ko ang elementary devouring tactic, hindi mahirap para sa akin na punitin ang puwang. Gayunpaman, kung gusto kong bumalik sa Upper Province, kailangan kong maghanap ng lugar na magdurugtong sa Lower Province at Upper Province. Ang pinakadirektang lugar ay kung saan matatagpuan ang Inter-Province Transportation Formation. Hindi lamang ito konektado sa Upper Province, kundi konektado rin ito sa Land of Exile. Ito ang dahilan kung bakit patungo sa Hilaga si Alvin. Dito matatagpuan ang lumang Inter-Province Transportation Formation. Kapag bumalik ako sa mataas na lalawigan, oras na para ipaghiganti ko si Elder Wu. Napuno ng galit ang mga mata ni Alvin nang maisip niya ito. Ang kanyang galit ay nakatuon kay Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Dati, isinakripisyo ni Elder Wu ang kanyang sarili upang iligtas siya, ang kanyang asawa, at ang kanyang anak na babae sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mababang lalawigan. Dapat niyang ipaghiganti si Elder Wu. Nang matuklasan ni Alvin na sapat na ang kanyang lakas para magwasak ng buta sa kawalan at bumalik sa Upper Province, ang una niyang naisip ay patayin si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, para ipaghiganti si Elder Wu. Elder Wu or Hal. Matapos niyang malutas ang isyu sa Human Devil Clan, agad siyang nagpasya na bumalik sa Upper Province kahit na marami pa siyang hindi natapos na gawain sa Lower Province. Tutal, hindi pa niya nahahanap ang kanyang mga magulang, asawa, anak, at mga kaibigan. Bukod doon, hindi man lang niya sinubukang makialam sa digmaan sa pagitan ng mga tao at ng Devil Clan sa pamamagitan ng pagpatay sa pinakamaraming powerhouses hanggat maaari ngayong lumakas na siya. Siguro nagtago sina tatay at nanay. Mahihirapan akong hanapin sila. Dahil dito, nagpasya si Alvin na gamitin ang tauhan mula sa angkan ng mga tao-demonyo at inutusan si Hogarth at ang iba pa na hanapin ang kanyang pamilya. Malakas naman ang bilang ng mga tao. Kahit na lumakas na siya, isa pa rin siyang tao. Tungkol dito, mas madaling mahanap ang kanyang pamilya kung marami siyang taong naghahanap sa kanila. Para siyang naghahanap ng karayom sa dayami kung hahanapin niya sila ng mag-isa. 2,335. Hindi pumunta si Alvin sa mga angkan sa Devil Clans para pumatay ng pinakamaraming powerhouse hanggat maaari dahil siya ay takot sa ninuno ng Human Devil Clan. Matapos makatakas ang Patriarch ng Human Devil Clan gamit ang Fiery Blood Evasion Talisman, nagawa ni Alvin na kontrolin ang halos buong Human Devil Clan. Natural lang, hindi kasama rito si Zentor at ang iba pang Bodiless Celestial sa Human Devil Clan. Dahil nakatakas si Zentor, walang duda na hahanapin niya ang ninuno ng angkan ng mga Diablo tao na pinaghihinalaan ni Alvin na isang walang katawan na Celestial sa ikapitong kapigatian. Natatakot si Alvin na mahahanap siya ng ninuno ng angkan ng mga Diablo tao kung mananatili siya sa mababang lalawigan ng Dao Marshall Saint Land kahit na hindi siya manatili sa teritoryo ng angkan ng mga Diablo tao. Dahil dito, nagpasya siyang umalis sa lalong madaling panahon. Maaari ko pang dagdagan ang aking lakas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng Sovereign Heart Sword mula sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method kahit na hindi ko mapabuti ang aking Cultivation Base, Martial Tactics, at Divine Abilities. Malinaw na malinaw kay Alvin ang kanyang kasalukuyang kalagayan.
Dahil siya ay naging isang eminent celestial, maituturing na siyang nasa tugatog ng kapangyarihan sa mundane realm. Natural, hindi kasama rito ang mga bodiless celestial na may lakas na maihahambing sa mga naninirahan sa Devata realm. Magiging isang bodiless celestial ang isang tao kung mabibigo at makakaligtas sa Celestial Ascension Tribulation. Pagkatapos nito, isang bago at matinding landas ng cultivation ang magbubukas para sa mga bodiless celestial. Ang lakas ng isang tribulation bodiless celestial ay maihahambing sa lakas ng eminent celestials. Ang 3 tribulation bodiless celestial ay minsang mas malakas kaysa sa eminent celestials. Ang 4 na tribulation bodiless celestials pataas ay mas malakas kaysa sa sinuman sa mundong mundo. Si Alvin, na isang eminent celestial, ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 5 o 6 tribulation bodiless celestial matapos niyang gamitin ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, at body fusion mula sa ika-4 na yugto ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method. Dahil naabot na ng kanyang cultivation base ang limitasyon nito sa mundane realm, wala na siyang magagawa tungkol dito. Maaari na lamang siyang maghintay sa pagdating ng Celestial Ascension Force upang makaakyat siya sa Devata realm. Sa makatuwid, mapapahusay lamang ni Alvin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method. Tutal, hindi pa niya natutugunan ang ika-5 yugto, na siyang huling yugto rin, ng Sovereign Heart Sword na kilala bilang Heart Sword Amalgamation. Kapag naunawaan na niya at nakarating sa ika-5 yugto ng Sovereign Heart Sword, tataas pa ang kanyang lakas ng isa pang antas. Para naman sa divine abilities, bahagya lamang niya itong mapapabuti dahil karamihan sa mga ito, bukod sa kanyang assist-type divine ability, ay hindi gaanong makakapagpataas ng kanyang lakas. Kahit na magkaroon ako ng kaalaman tungkol sa Heart Sword Amalgamation, ang ika-5 yugto ng Sovereign Heart Sword, at maunawaan ang aking mga banal na kakayahan sa pinakamataas na antas, natatakot ako na aking lakas ay maihahambing lamang sa isang 7 tribulation bodiless celestial. Mukhang ito na ang limitasyon ng aking lakas sa mundane realm. Tutal, naglilinang ako gamit ang orthodox path, hindi tulad ng bodiless celestials. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, nangangahulugan ito na hindi ako kailanman magiging kasing lakas ng 8 o 9 tribulation bodiless celestial sa mundane realm. Natural lang na hindi naging madali ang cultivation path ng bodiless celestials. Sa katunayan, karamihan sa 9 tribulation bodiless celestials ay hindi nakaligtas sa kanilang ika-10 tribulation. Bagamat may mga downside sa pagtahak sa cultivation path ng isang bodiless celestial, ang pagiging malakas sa mundong ito ay tiyak na isa sa mga bentahe. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi magtatagal at kailangan ko nang umalis sa mundane realm. Hindi ko ito gaanong naramdaman noong ako ay naging isang eminent celestial, ngunit pagkatapos kong gamitin ang elementary devouring tactic at lamunin ang heaven and earth spirit energy sa Human Devil Saint City at sa Saintstone Reserve para mapalakas ang aking lakas, bahagya kong nararamdaman ang paghila ng isang mahiwagang puwersa. Ito marahil ang Celestial Ascension Force na tutulong sa akin na umakyat sa Devata realm, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Dahil alam niyang wala na siyang gaanong oras sa mundane realm, alam niyang kailangan niyang pahalagahan ang oras na mayroon siya rito. Kapag dumating na ang Celestial Ascension Force, wala nang makakapigil sa kanyang pag-akyat sa Devata realm gaano man siya kalakas. Kailan kaya ako makakabalik kapag ukyat na ako sa Devata realm? Bago ako umakyat, kailangan kong gumawa ng paraan para sa aking pamilya at mga kaibigan sa mundong ito. Pagkatapos ng aking pag-akyat, hindi ko na sila matutulungan kung mapapahamak sila. Ito ang pinakamalaking alalahanin ni Alvin nang maisip niya ang pag-akyat sa Devata realm. Kailangan kong siguraduhin na ang aking mga magulang, sina Kelly, Little Megan, Tristan, at Vilma ay magiging ligtas kahit na pagkatapos kong umakyat sa Devata realm. Bagamat tila isang mahirap na gawain, determinado siyang gawin ang kanyang makakaya. Gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya pagkatapos niyang umakyat sa Devata realm. Sa isang punto, dumating si Alvin sa Inter-Province Transportation Formation sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land kasama ang 3 babae.
Natuklasan niya na ang Devil Clans ay nagtatayo ng isang bagong inter-province transportation formation patungo sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Mabilis niyang pinalawak ang kanyang divine consciousness. Bilang isang Saint Inscription Master, hindi nagtagal at natuklasan niya na halos kumpleto na ang inter-province transportation formation. Ngumisi si Alvin habang nanlamig ang kanyang tingin. Ang kanyang celestial origin energy na hinaluan ng Saint Origin ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan, at naging milyon-milyong nakasisilaw na sinag ng espada. Ang mga sinag ng espada ay pumailan lang sa paligid niya nang lumitaw ang mga ito. Sining sa paghawak ng espada. Milyon-milyong sinag ng espada na nakapalibot kay Alvin agad na lumabas sa isip niya nang lumitaw ang ideyang ito. Swoosh! 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 Ang ilan sa mga sinag ng espada ay tinarget ang halos kumpletong inter-province transportation formation habang ang ilan ay tinarget ang formation masters ng Devil Clans na siyang nagtatayo ng inter-province transportation formation. Ang natitirang mga sinag ng espada ay tinarget ang mga demonyong nasa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali. Hindi. Umalangaw-ngaw sa ere ang mga sigaw ng mapatay ang mga Diablo. Maging ang mga nasa 9th form ng Saint Celestial Stage ay hindi nakaligtas. Bukod doon, ang Inter-Province Transportation Formation ay nawasak din ng mga sinag ng espada. Ang galing naman. Biro naman. Ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay katulad noong kakaalis lang niya sa Wandering Saint Palace sa teritoryo ng Human Devil Clan. Nang umalis siya sa Wandering Saint Palace at sa teritoryo ng Human Devil Clan, napagtanto niya na ang epekto ng Elementary Devouring Tactic ay bahagyang humina. Sa tuwing nararamdaman niyang humihina ito, muli niyang ginagamit ang Elementary Devouring Tactic at nilalamon ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy upang mapataas ang kanyang lakas. Dahil nasa lower province pa rin siya ng Dao Marshall Saint Land, hindi siya naglakas loob na kumilos ng pabaya at napakaingat. Bagamat pakiramdam niya ay pagod na siya sa paggamit ng assist-type divine ability ng maraming beses, naramdaman niyang sulit ito. Sa madaling salita, nang gamitin ni Alvin ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang sword-wielding art, ang kanyang lakas ay maihahambing sa 4 Tribulation Bodiless Celestial. Paano makakalaban ang mga demonyo kung ang pinakamalakas sa kanila ay nasa 9th form lamang ng Saint Celestial Stage? Lemunin. Matapos patayin ni Alvin ang mga Diablo, hindi siya nagatubili habang ginagamit niya ang Elementary Devouring Tactic upang lumunin ang innate spiritual roots ng mga Diablo nang sa gayon ay mapabuti niya ang innate spiritual root ni Kelly. Natural lang na maging maingat si Alvin kapag pinapabuti niya ang likas na espiritual na ugat ni Kelly. Tutal, hindi niya maaaring basta-basta mapabuti ang likas na espiritual na ugat nito tungo sa itim na ugat. Kung hindi, kailangan niyang harapin ang isang kapigatian sa langit. Sinira mo ang Inter-Province Transportation Formation. Matagal bago ito napansin ni Brianna. Tumanggaw si Alvin. Nang makita niyang magsasalita na naman ito, mabilis niya itong pinutol. Kung ano man ang gusto mong sabihin. Pag-usapan natin yan pagkatapos nating bumalik sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Sa isang iglap, dinala ni Alvin ang 3 babae sa lugar ng nasirang Inter-Province Transportation Formation. Sa tingin ko nandito na, naisip ni Alvin sa sarili habang itinataas ang kanyang kamay para magpaputok ng puting sinag ng espada mula sa kanyang palad. Nang lumabas ang sinag ng espada mula sa kanyang palad, nabuo ito ng isang espada sa kanyang kamay. Ang espadang ito na nabuo mula sa aking panloob na enerhiya ay mas malakas kaysa sa 1000 Inscription Saint Sword. Ito ay maaaring dahil sa Celestial Origin Energy dahil ito ay isang uri ng enerhiya mula sa Devata Realm. Ang 1000 Inscription Saint Sword, sa kabilang banda, ay isa lamang sandatang hinulma sa makamundong kaharian. Sa makatuwid, wala itong silbi sa isang taong nakakuha ng Celestial Origin Energy. 2336. Sa kasalukuyan kong lakas, natatakot ako na kahit isang Super Saint weapon mula sa mundane realm ay hindi nakapakipakinabang sa akin. Naisip ni Alvin sa sarili habang tinitingnan ang 3 talampakang haba ng espada na nabuo ng kanyang Celestial Origin Energy at hinaluan ng Saint Origin. Ang magiging kapakipakinabang sa akin ay ang Celestial Supreme Treasures tulad ng Jasper Celestial Sword at ang Universe Ruler.
Sa kasamaang palad, pareho silang nawasak kasama ang Seven Treasures Exquisite Pagoda at Elder Woe. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso nang maisip niya ang Celestial Supreme Treasures na dating pag-aari niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan nang maisip niya si Elder Woe. Sa ilalim ng kalungkutan, ang kanyang galit na tila kayang sirain ang lahat ay makikita rin. Naisip niya sa sarili habang nanlamig ang kanyang mga mata, huwag kang mag-alala, Elder Woe. Babalik na ako sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Pagbalik ko, pupunta ako sa Fire Worship Sect at papatayin si Jackson para ipaghiganti ka. Pagkaraan ng ilang sandali, swoosh! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng sipol ng espada habang ang tatlong talampakang haba ng espada ay tumilapon mula sa kamay ni Alvin at naging isang sinag ng espada. Para siyang isang sword celestial nang gamitin niya ang espada gamit ang sword-wielding art. Ugong. 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 Nang tumagos ang sinag ng espada sa kawalan, isang kakaibang ugong ang nagsimulang umalangaw-ngaw sa hangin. Rrrp! Maya-maya pa, may narinig akong napupunit na bagay at isang nakakatakot na lagaslas ang lumitaw sa likuran ng sinag ng espada, parang papel na pinupunit. Kaya ko nga bang magbutas ng espasyo ng ganoon kadali? Hindi tulad ng mga naunang bitek na madilim, nakakita siya ng mga sulyap ng isang berdeng kagubatan ng kawayan sa pamamagitan ng bitek na ito. Sigurado siyang ang kagubatan ng kawayan ay matatagpuan sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Swoosh! Nang makita ni Alvin ang berdeng kagubatan ng kawayan sa pamamagitan ng siwang, ikinumpas niya ang kanyang kamay at isinama sina Kelly, Vilma, at Brianna habang walang pag-aalinlangang lumilipad siya papasok sa siwang. Nang makapasok siya sa siwang kasama ang tatlong babae, nakaramdam siya ng pagkahilo bago siya makarating sa kabilang panig. Pagdating niya, malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang paligid. Kapansin-pansin, naramdaman niya ang pagkakaiba sa kayamanan ng enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa sa karaniwang kagubatan ng kawayan na ito ay mas mayaman kumpara noong siya ay nasa lungsod ng mga banal na Diablo tao. Upper Province. Nakabalik na ako. Naisip ni Alvin sa sarili. Alam niyang nakabalik na siya sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land nang maramdaman niya ang Heaven and Earth Spirit energy sa kanyang paligid. Wow! Ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay napakayaman dito. Daddy! Nakabalik na tayo sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land, hindi ba? Tanong ni Vilma habang nakatingin kay Alvin nang may pagtataka. Tuwang-tuwa rin siya gaya niya. Oo, nakabalik na tayo sa Upper Province. Ngumiti si Alvin ng pagmamahal habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Tatay, napakagaling mo. Kaya mong punitin ang butas sa kawalan sa isang pitik lang ng iyong espada at ibalik kami sa Upper Province, sabi ni Vilma habang nakatitig kay Alvin ng may paghanga. Dahil sa likas na talento ni Vilma, magiging kasing kahanga-hanga ka sa hinaharap. Ngumiti si Alvin. Talaga. Mas lalong natuwa si Vilma nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kumislap ang kanyang mga mata na parabang naiisip na niya ang sarili na pop unit ng butas sa kawalan at babalik sa Lower Province. Lubos siyang nawala sa kanyang imahinasyon. Tumingin si Brianna kay Alvin nang may pagkamangha at kawalan ng paniniwala habang nagtatanong, paano ka naging ganito kalakas? Nakita niya si Alvin na nagiging isang eminent celestial at ginagamit ang kanyang nakakatakot na divine ability. Naniniwala siyang ang patriarch ng Human Devil Clan ay hindi makakaligtas kung hindi ito makatakas. Gayunpaman, hindi siya sigurado at nagsimulang mawala ng kumpiyansa nang lumitaw ang Panginoon ng Patriarch, isang three-tribulation bodiless celestial. Ang resulta ay lubos na wala sa kanyang inaasahan. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagawa niyang patayin si Norris, ang Patriarch ng Panginoon ng Human Devil Clan at isang third tribulation bodiless celestial. Nahirapan siyang maunawaan ang pagtaas ng lakas nito. Ang aking assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, ay pambihira sa Devata realm, lalo na sa mundane realm. Sagot ni Alvin. Bagamat pinaghihinalaan ito ni Brianna, lubos lamang niya itong pinaniwalaan matapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Muli siyang nagtanong, pero, hindi ba't kaka-rating mo lang sa 9th form ng Saint Celestial Stage 9 form kamakailan lang?
Paano mo agad naakit ang Celestial Ascension Tribulation? Ang tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Tutal, alam niyang kakarating lang ni Alvin sa 9th form ng Saint Celestial Stage kamakailan lang. Nalito siya nang makita niya itong umaakit sa Celestial Ascension Tribulation. Para maging eksakto, naakit ko ang Celestial Ascension Tribulation noong araw na nakarating ako sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Nang marinig ni Kelly ang tanong ni Brianna, lumingon din siya para tingnan ito. Bumantong hininga si Alvin. Natural lang na ikinagulat ni Brianna ang sagot niya. Ano? Maging si Kelly ay natigilan din. Talaga bang naakit ni Alvin ang Celestial Ascension Tribulation ng araw ding iyon na nakarating siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage? Nang makabawi si Brianna sa kanyang katinoan, napasigaw siya, paano ito naging posible? Maya-maya, bumulong siya sa sarili, based sa aking kaalaman, kapag ang isang tao ay nakarating sa 9th form ng Saint Celestial Stage, kailangan niyang lubos na maunawaan ang langit at lupa bago niya maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Kahit na may tulong siya mula sa iba para maakit ang tribulation, dapat niyang lubos na maunawaan ang langit at lupa. Paano posible para sa isang tao na lubos na maunawaan ang langit at lupa sa sandaling makarating sila sa 9th form ng Saint Celestial Stage? Tiningnan niya si Alvin na may naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw. Bagamat hindi malakas ang boses ni Brianna, narinig ni Alvin ang kanyang mga salita. Tulad ng sinabi mo. Kahit ako ay nagulat pa rin dito. Ang dahilan kung bakit ko naakit ang Celestial Ascension Tribulation noong araw ding iyon na nakalusot ako sa 9th form ng Saint Celestial Stage 9 ay dahil sa Sun Force. Kakaiba ang kilos ng Sun Force noong panahong iyon. Walang duda na hindi ko lubos na mauunawaan ang langit at lupa sa loob lamang ng kalahating araw kung hindi dahil sa Sun Force. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya kapag iniisip niya ang nangyari noong araw na iyon. Ang Sun Force. Naunawaan mo ba ng lubusan ang langit at lupa sa loob lamang ng kalahating araw? Hindi lang si Brianna, kundi maging sina Kelly at Vilma ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang Sun Force. Sinimulan ni Alvin na ipaliwanag ang pinagmulan ng Sun Force kina Kelly, Vilma, at Brianna at ang nangyari sa kanya ng araw na iyon. Ikinwento niya sa kanila ang nangyari noong nahaharap siya sa Celestial Ascension Tribulation. Kaya ganoon nga ang nangyari. Sa wakas ay naunawaan na ng tatlong babae ang nangyari. Gayunpaman, makikita pa rin sa kanilang mga mukha ang gulat at pagkamangha. Agad na binago ng nangyari kay Alvin ang kanilang pananaw. Samantala, ang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao, si Zentor, ay umalis sa mababang lalawigan ng lupain ng mga banal na Dao Marshal at bumalik sa lupain ng pagkatapon. Isa lamang ang dahilan kung bakit siya bumalik. Ang ninuno ng angkan ng mga Diablo tao at ilang mga celestial na walang katawan ay nasa lupain ng pagkatapon pa rin. Hindi pa sila nakakalipat sa mababang lalawigan ng lupain ng mga banal na Dao Marshal na matagumpay nilang nasakop. Swoosh! Pagdating ni Zentor sa lupain ng pagkatapon, lumipad siya sa direksyon ng pinakamabilis na makakaya niya. Bilang isang eminent celestial, natural lang na napakabilis ng kanyang bilis. Pagkatapos ng halos kalahating araw, sa wakas ay tumigil na sa paglalakbay si Zentor. Nakarating siya sa harap ng isang sinaunang altar at yumuko ng may paggalang. Nuno. 2337. Ang sinaunang altar na tila nakatagal sa pagsubok ng panahon ay matatagpuan sa isang napakalawak na lupain. Maraming estatwa ng mga tao at halimaw sa iba't ibang posisyon sa paligid ng altar. Sa gitna ng mga estatwang ito, mayroong isang napakalaking estatwa ng tao. Ang laki nito ay lubhang kapansin-pansin, parang isang buwan na napapalibutan ng mga bituin. Ang estatwa ay isang lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang na may magulo at hanggang balikat na buhok. Siya ay maskulado at matangkad. Ang kanyang itaas na katawan ay hubad at may hawak siyang napakalaking palakol. Ang kanyang mukha ay nakataas sa langit, at mapanghamon siyang tumingin sa langit na parang plano niyang labanan ang langit. Nunong! Nunong! Magalang na sigaw ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa lugar na ito na napapalibutan ng mga bundok. Maya-maya, isang boses na puno ng inis ang umalangaw-ngaw.
Sino ang gumagawa ng ingay, nang gugulo sa mapayapang paglilinang ng ninuno? Isang figure ang lumitaw na parang multo sa itaas ng altar sa sandaling ito. Ito ay isang maskulado at matipunong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang berdeng damit. Mayroon siyang pilak na buhok na nakalugay sa kanyang likod, at ang kanyang angular na mukha at nakakurbang mga kilay ay nagpapamukha sa kanya na napakarangal. Nang makita ni Zentor ang matandang ito, napasigaw siya sa gulat, "Senyor! Senyor na tiyuhin! Tila ngayon lang siya nakakita ng multo." Bagamat pamilyar siya sa hitsura ng matandang lalaki, hindi ibig sabihin noon ay nakita na niya ang matandang lalaki. Nakilala lang niya ang matandang lalaki dahil nakita na niya ang larawan ng matandang lalaki sa silid ng kanyang amo. "Senyor Lolo." Kumunat ang noo ng maskuladong matandang lalaki nang marinig ang mga salita ni Zentor. Hindi niya kilala si Zentor at sigurado siyang ito ang unang beses na nakita niya si Zentor. Nakita ni Zentor ang nagdududang ekspresyon sa mukha ng matipunong matandang lalaki. Hindi siya nagatubili at mabilis na nagpakilala ng may pagpapakumbaba at paggalang. "Senyor Lolo, ang aking Panginoon ay si Norris. Ako si Zentor, at ako ang huling disipulo ng aking Panginoon." Labis siyang nagulat. Hindi niya inakalang buhay pa ang kanyang senior lolo, ang kanyang lolo. Hindi ba't matagal na siyang nabigo sa Celestial Ascension Tribulation? Base sa panahong nabigo ang senior lolo sa kanyang Celestial Ascension Tribulation, mga 4,000 taon na ang lumipas. Dapat ay isa siyang 4 Tribulation Bodiless Celestial, tama ba? Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bagamat alam niyang may ilang nabubuhay pa ring mga walang katawan na celestial ang angkan ng mga tao, hindi niya alam ang eksaktong bilang. Ang tanging mga walang katawan na celestial na kilala niya ay ang kanyang Panginoon at ang ninuno ng angkan ng mga tao. Bukod dito, nalaman lamang niya ang tungkol sa ninuno mula sa dating patriarka at natutunan ang paraan upang mahanap ang ninuno pagkatapos itong maging isang patriarka. Ganoon niya nalaman ang tungkol sa lugar na ito. Ang tanging alam lang ni Zentor ay si Atticus, isa sa mga walang katawan na celestial sa angkan ng mga demonyo tao at ang kanyang nakatatandang tiyuhin sa tuhod. Ikaw pala ang direktang disipulo ni Norris, si Zentor. Nawala ang ekspresyon ni Atticus nang marinig niya ang pagpapakilala ni Zentor. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Ikaw ang kasalukuyang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Isang karangalan ang makilala ka, nakatatandang lolo." Yumuko ng may paggalang si Zentor kay Atticus. "Bakit kayo bumalik para hanapin ang aming ninuno? May nangyari ba sa angkan? Kahit na ganoon, ang inyong Panginoon ang dapat pumunta rito." Tanong ni Atticus nang nakakunot ang noo. Bago ito, hindi alam ni Zentor na buhay pa si Atticus. Nagulat siya na narinig na ni Atticus ang tungkol sa kanya at alam pa nga niya na siya ang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao. Bukod dito, alam din ni Atticus na siya ang direktang disipulo ni Norris, ang kanyang nakababatang pamangkin. Alam ni Atticus na kung may mangyari man sa angkan ng mga tao Diablo, tiyak na hahanapin ni Norris ang kanilang ninuno, hindi ang nakababatang si Zentor. Isang masamang pakiramdam ang bumangon kanyang puso nang makita niyang wala si Norris. "Senior Lolo, si M. Master ay patay na," malungkot na sabi ni Zentor. "Ano? Patay na si Norris?" Nabigla si Atticus. Hindi mali ang nakakatakot na pakiramdam sa kanyang puso. Naningkit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zentor, at nagtanong sa mahinang boses, "Sino? Sino ang pumatay kay Norris? Ito ba ang walang katawan na celestial mula sa angkan ng Leon o Tigre Devil? O maaari ba itong ang walang katawan na celestial mula sa angkan ng Baka Devil?" Dumilim ang kanyang ekspresyon. Ang mga angkan na kanyang nabanggit ay ang iilang pinakamalakas na angkan sa angkan ng mga devil. Ang angkan ng mga tao devil ay itinuturing din na isa sa pinakamalakas na angkan ng mga devil. Sa kanyang palagay, tanging ang mga walang katawan na celestial mula sa tatlong angkan na iyon ang magkakaroon ng lakas ng loob na pumatay ng isang walang katawan na celestial mula sa angkan ng mga tao devil. Hindi. Umiling si Zentor na may mapait na ekspresyon sa mukha.
Bago pa matapos ni Zentor ang kanyang sasabihin, pinutol siya ni Atticus at sinabi sa malamig na boses, "Kung gayon, sabihin mo sa akin ang walang katawan na celestial ng aling angkan ang may gawa nito. Gusto kong malaman, bukod sa angkan ng Leon Devil, ang angkan ng Tigre Devil, at ang angkan ng Baka Devil, aling ibang angkan ang nangahas na pukawin ang ating angkan ng Tao Devil?" Guro. Hindi siya pinapatay ng kahit sinong walang katawan na celestial mula sa Devil Clans. Nagulat si Atticus sa tugon ni Zentor. Hindi siya pinatay ng kahit sinong walang katawan na celestial mula sa Devil Clans. Kung gayon, sino ang pumatay sa kanya? Sa sandaling ito, napagtanto ni Zentor na hindi alam ni Atticus na sinalakay ng mga Devil Clans ang Saint Province Realm ilang taon na ang nakalilipas. Kaya naman, matyaga niyang ipinaliwanag kay Atticus ang nangyari. Ikinwento niya rito kung paano nila sinalakay ang Lower Province at sinakop ang teritoryo ng Azure Cloud Mansion. Senior Grand Uncle, kasama ang iba pang Devil Clans, ang Human Devil Clan ay umalis na sa Land of Exile at pumunta sa Saint Province Realm kung saan nakatira ang mga tao. Matagumpay nating nasakop ang Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Pagkatapos nito, ikinwento niya kay Atticus ang nangyari kamakailan. Ikinwento niya rito kung paano nakapasok si Alvin, ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, sa Wandering Saint Palace at naakit ang Celestial Ascension Tribulation sa tulong ni Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace. Nagtagumpay siya kahit na gumamit siya ng iba para maakit ang Celestial Ascension Tribulation. Nabigla si Atticus. Tutal, ang ganitong bagay ay hindi pa nangyayari sa Devil Clans. Mas lalo siyang nagulat nang marinig niya ang mga sumunod na salita ni Zentor. Nang maging isang eminent celestial si Alvin, gumamit siya ng isang nakakatakot na assist-type divine ability na nagpataas ng kanyang lakas sa isang hindi maintindihang antas. Nakaramdam ng panginginig si Zentor nang magsalita siya tungkol dito. Kung hindi niya ginamit ang Fiery Flame Evasion Talisman sa tamang oras, mamamatay na sana siya sa mga kamay ni Alvin. Kahit ang kanyang Panginoon, si Norris, isang Tribulation Bodiless Celestial, ay napatay ni Alvin sa loob lamang ng maikling panahon. Si Norris ay mamamatay sa maikling panahon lamang. Ang kanyang espada ay pumutol ng buta sa kawalan na inabot ng 30 minuto bago sumara. Natigilan si Atticus. Nang makabawi siya ng katinoan, umiling siya. Imposible iyon. Sinasabi sa kanya ng kanyang sentido komun na imposibleng maging ganito kalakas ang isang taong kakagaling lang sa isang dakilang celestial. Pumutok ng butas sa kawalan. Bukod dito, ang butas ay inabot ng 30 minuto bago ito magsara. Kahit siya ay hindi kayang gawin ang ganoong bagay. Kahit na magawa niyang pumutok ng butas sa kawalan, agad itong magsasara. Ang isang 5 Tribulation Bodiless Celestial ay kayang magbukas ng butas sa kawalan na mangangailangan ng 15 minuto para magsara. Ang magbukas ng butas sa kawalan na magsasara pagkalipas ng 30 minuto. Natatakot ako na ang 6 o higit pang Tribulation Bodiless Celestials lamang ang may kakayahang gawin ito. Paano maniniwala si Atticus na ang isang taong kakagaling lang sa pagiging isang eminent celestial ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial? Imposible at katawa-tawa ito. 2,338. Imposible. Napangiti ng mapait si Zentor nang marinig ang mga salita ni Atticus. Hindi siya nagulat sa hindi paniniwala ni Atticus. Kung siya ang nasa sitwasyon ni Atticus, mahihirapan din siyang paniwalaan ito. Katawa-tawang isipin na ang isang taong kakagaling lang sa pagiging isang eminent celestial ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 5 o 6 Tribulation Bodiless Celestial. Senior Lolo, noong pinatay ang aking Panginoon ni Alvin, maraming human devil mula sa 3 palasyo at 6 na bulwagang naroon. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang magtanong-tanong. Huminga ng malalim si Zentor. Tiningnan niya ng seryoso si Atticus habang sinasabing, sa katunayan, kahit ako ay nahihirapang tanggapin ang bagay na ito. Kahit ang kanyang assist-type divine ability ay tila hindi kabilang sa mundane realm. Parang galing ito sa Devata realm. Hindi ba't pagsuwi ito sa utos ng kalikasan? Umiling siya. Natural lang, hindi alam ni Zentor na ang lakas ni Alvin ay hindi lamang nagmumula sa kanyang assist-type divine ability, kundi nagmula rin ito sa Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method.
Nang gamitin ni Alvin ang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, nang hindi gumagamit ng ibang mga pamamaraan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang ordinaryong 4 Tribulation Bodiless Celestial. Kung ginamit niya ang ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword, ang sword-wielding art, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Kung ginamit niya ang ikaapat na yugto ng Sovereign Heart Sword at ginamit ang Body Sword Fusion, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Totoo ba ang mga sinabi mo? Bagamat hindi inakala ni Atticus na nagsisinungaling si Zentor, nagdududa siya na ang isang bagong Eminent Celestial ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, wala siyang ibang magawa kundi paniwalaan si Zentor nang sumumpa si Zentor sa panunumpa ng parusang kidlat. Maya-maya, sinabi niya, natatakot ako na ang kanyang Assist-type Divine Ability ay pambihira kahit sa Devata Realm. Pambihira ba ito kahit sa Devata Realm? Natigilan si Zentor. Gayunpaman, naisip niyang posible ito dahil ipapaliwanag nito kung bakit naging napakalakas ni Alvin. Paano siya, na isang batang walang hiya, ay magiging napakaswerte na nakatagpo ng isang pambihirang Assist-type Divine Ability? Naiinggit sina Atticus at Zentor sa Assist-type Divine Ability ni Alvin. Natural lang, hindi nila alam na tinatawag itong Elementary Devouring Tactic. Senior Lolo, dahil nakumpirma mo na ang katotohanan ng mga sinabi ko. Maaari mo ba akong dalhin sa aming ninuno? Tumingin si Zentor kay Atticus nang may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi, kung tutuusin, may kinalaman ito sa kaligtasan ng angkan ng mga Diablo tao. Natatakot ako na kung mag-aaksaya tayo ng masyadong maraming oras, masasaktan ni Alvin ang angkan. Sumama ka sa akin. Naging tensyonado ang ekspresyon ni Atticus nang marinig niya ang mga salita ni Zentor. Sinenyasan niya si Zentor na sumunod sa kanya habang papalayo ito. Sumunod si Zentor hanggang sa makarating sila sa altar. Natuklasan niya ang kombinasyon ng mga nakatagong pormasayon sa likod ng altar. Sa ilalim ng pormasayon ay may sarili nitong mundo. Isang hagdan ng bato ang nangunguna sa daan sa ilalim ng lupa kung saan ito ay kasing liwanag ng araw. Ang mga walang katawan na celestial mula sa ating angkan ng mga tao-demonyong tao ay karaniwang nagsasaka rito. Sikaping huwag gumawa ng anumang ingay kung sakaling maistorbo mo sila kapag bumaba tayo roon. Ipinarad ni Atticus ang kanyang boses kay Zentor habang pababa sila ng hagdan. Tumanggaw si Zentor. Kasabay nito, nagsimulang umangat ang kuryosidad sa kanyang puso. Maya-maya, hindi niya napigil ang magtanong, Senior Grand Uncle, iniisip ko. Ilang bodiless celestial powerhouses ang mayroon tayo sa ating human devil clan? May patakaran sa angkan ng mga tao Diablo na nagbabawal sa akin na sabihin kahit kanino ang tungkol sa bilang ng mga walang katawan na celestial sa angkan. Hindi mo ba naisip ang dahilan kung bakit hindi kailanman binanggit ng iyong Panginoon na ako ay buhay at isang walang katawan na celestial? Sagot ni Atticus sa pamamagitan ng voice transmission. Nang marinig ni Zentor na bawal malaman ang tungkol sa bilang ng mga walang katawan na celestial sa angkan ng mga Diablo tao, hindi na siya nagtanong pa. Pagkarating nila sa huling baitang, natuklasan ni Zentor na may isang malaking libingan na nakatago sa ilalim ng altar na matatagpuan milyon-milyong milya ang layo mula sa hilagang lupain ng angkan ng mga Diablo tao sa lupain ng pagkatapon. Dito nanirahan ng hiwalay ang kanilang mga walang katawan na celestial. Tahimik silang naglilinang dito habang hinihintay ang pagdating ng kanilang walang katawan na celestial tribulations na darating kada 1,000 taon. Inakay ni Atticus si Zentor patungo sa pintuan ng isang malaking mansyon sa silid kulungan. Pagkatapos noon, magalang siyang sumigaw, "Ninuno." Sumunod naman si Zentor at mapagpakumbabang binati ang ninuno ng angkan ng mga tao-demonyo. Ninuno. Hindi mahirap para kay Zentor na malaman kung dito karaniwang naglilinang ang ninuno. Naisip niya, sigurado akong ang ating ninuno ay isang celestial na walang katawan na may 7 kapigatian. Iniisip ko kung siya ay naging isang celestial na walang katawan na may 8 kapigatian na may 8 kapigatian. Bagamat iisa lamang ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ng isang 7 at 8 tribulation bodiless celestial, alam ni Zentor na napakalaki ng pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawa.
Alam niya na ang mga bodiless celestial ay lalong lumalakas sa bawat antas na lumilipez. Totoo ito lalo na nang sila ay maging isang 7 tribulation bodiless celestial, ang agwat sa lakas sa pagitan ng bawat antas ay napakalaki. Matapos magsalita sina Atticus at Zentor, wala silang natanggap na anumang tugon. Sa simula, pareho silang matiyagang naghintay. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang oras, nagkatinginan sila. Munting Atticus, hinanap mo ba ang ninuno? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Sa pagtatapos ng pangungusap, ang boses ay parang malapit sa kanila na parang nagsalita ang tao malapit sa kanilang mga tainga. Swoosh! Isang malataong figure ang lumitaw sa harap ni Atticus at Zentor bago ito unti-unting naging isang payat na binata. Napakapayat niya na para bang kayang tanggayan ng hangin. Tinawag ba ng lalaking ito ang senior grand uncle na si Little Atticus? Nakaramdam ng takot si Zentor nang marinig niya ang paraan ng pagtawag ng binata sa kanyang senior grand uncle. Hindi niya nagawang hamakin ang binata dahil lang sa hitsura nito. Tio Lolo. Lalong ikinagulat ni Zentor ang paraan ng pakikipag-usap ni Atticus sa binata. Pakiramdam niya ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang binata ay 4 na henerasyong mas matanda sa kanya. Sino ito? Tanong ng binata habang sinusuri si Zentor. Pakiramdam ni Zentor ay hubad at mahina siya sa harap ng binata. Para bang wala siyang may tatagong sekreto mula sa binata. Nanginig ang katawan ni Zentor nang maisip niya ang seniority ng binata. Yumuko siya upang batiin ang binata ngunit napagtanto niyang wala siyang ideya kung paano niya dapat tawagin ang binata. Ako si Zentor. Isang karangalan ang makilala ka, Senior. Senior. Ang binata ay ang nakababatang tiyuhin ng kanyang nakatatandang tiyuhin. Ano ang dapat niyang itawag dito? Tiyo, ito ang direktang disipulo ni Norris. Si Norris ay ang aking nakababatang pamangkin. Ang taong ito ang kasalukuyang patriarka ng angkan ng mga Diablo tao, mabilis na tugon ni Atticus. Ah, ikaw pala si Zentor, ang patriarka ng aming angkang human devil. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Tumango ang binata. Nang makita niya ang takot na ekspresyon sa mukha ni Zentor, mahina niyang sinabi, ang apelyido ko ay Wright. Tawagin mo na lang akong Senior Wright. Nakahinga ng maluwag si Zentor habang magalang na binabati ang binata. Ako si Zentor. Isang karangalan ang makilala ka, Senior Wright. Ang Junior Grand Uncle ay isa sa 6 tribulation bodiless celestial sa ating human devil clan. Mabilis na ipinadala ni Atticus ang kanyang boses kay Zentor sa sandaling ito. Ika-6 na kapigatian, walang katawan na celestial. Natigilan si Zentor nang marinig niya ito. Tumingin ang binata kay Zentor, bahagyang sumimangot ang mukha nito. Halatang hindi siya natuwa. Bakit siya nandito? Ito ay isang lugar para sa mga walang katawan na celestial mula sa angkan ng mga tao devil upang tahimik na mag-cultivate. Sa pangkalahatan, maliban sa mga walang katawan na celestial mula sa angkan, walang sino man ang pinapayagang pumasok sa lugar na ito. Kahit ang patriarch ng angkan ng mga tao devil ay hindi exception sa panuntunang ito. Ang posisyon ng patriarka ng angkan ng mga Diablo tao ay maaaring lubos na iginagalang ng karamihan sa angkan ng mga Diablo tao. Gayunpaman, siya ay baliwala sa paningin ng mga walang katawan na celestial mula sa angkan. Nang makita ni Atticus ang hindi pagkagustong ekspresyon sa mukha ng kanyang nakababatang tiyuhin, hindi na siya nag-atubili pang mag-atubili at mabilis na ipinaliwanag ang bagay na ito. Nakababatang tiyuhin, ito ay dahil. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari bago niya tuluyang tiningnan si Zentor at sinabing, sumumpa pa nga siya ng parusang kidlat upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Samantala, natural lang na walang kaalam-alam si Alvin na ang mga walang katawan na celestial sa angkan ng mga Diablo tao ay na-alerto sa kanyang mga kilos sa palasyo ng mga Wandering Saint. Sa sandaling ito, lubos siyang natigilan sa kanyang narinig. Ang kahalili ng unang absolute ng 7 absolute sect. Noong unang panahon, si Senior Berting ang kahalili ng unang absolute, ang Fog Rain Progeny, mula sa 7 absolute sect. Alam ni Alvin na siya rin ang kahalili ng Fog Rain Progeny nang minana niya ang Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method mula kay Sword Saint Berting. 2339.
Si Alvin ang naging bagong kahalili ni Fogray nang manahin niya ang Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method mula kay Sword Saint Berting. Bagamat alam niya ito, hindi niya alam ang titulong kasama nito. Nang bumalik siya sa Upper Province at marinig ang tungkol sa 7 Absolutes at 7 Absolute Sect, sa wakas ay natuklasan niya ang karangalan at mabigat na responsibilidad na kaakibat ng titulong iyon. Ang mga anak ni Fogray ang unang Absolute ng Sect ng 7 Absolute. Lahat ng mga kahalili ng mga anak ni Fogray ay ang mga pinuno ng Sect ng 7 Absolute Sect. Kung walang mga kahalili sa Fogray, ang 7 Absolute Sect ay walang pinuno ng Sect. Isa itong bakal na tuntunin sa 7 Absolute Sect. Hindi ito inaasahan. Nabigla si Alvin sa kanyang natuklasan tungkol sa 7 Absolute Sect at sa Fogray progeny. Noong siya ay nasa Upper Province, marami na siyang narinig tungkol sa Sword Saint na si Berting. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa 7 Absolute Sect. Ngayon lang niya nalaman na may ganito katandang sekta sa Dao Martial Saint Land. Bukod dito, ang sektang ito ay dating nakahihigit sa Fire Worship Sect, Black Kshatriya Sect, at Heaven Divination Sect. Noong nabubuhay pa si Senior Berting, ang 7 Absolute Sect ay napakalakas at kakilakilabot. Bagamat gulat pa rin si Alvin sa kanyang nalaman tungkol sa 7 Absolute Sect, parang kumukulo ang kanyang dugo nang maisip niya ang mga maluwalhating taon ng 7 Absolute Sect. Ito ang panahon ng 7 Absolute Sect at Sword Saint na si Berting. Naaalala ko noong nasa Windfall Nation ako sa Lower Province, narinig ko ang tungkol sa 7 Absolute Sect mula sa sect leader ng Drift Blaze Sect na siya ring master ni Irish. Noong panahong iyon, malamang nakita niya akong ginagamit ang 10,000 sword territory at inakala niyang ito ang Fogray progeny, ang first absolute ng 7 Absolute Sect. Naisip ni Alvin sa sarili, habang inaalala ang mga nangyari noon, mukhang miyembro rin ng 7 Absolute Sect ang sect leader ng Drift Blaze Sect sa Windfall Nation. Sa katunayan, malamang na siya ang dating kahalili ng 5th Absolute, ang Blazing Phoenix progeny. Si Irish, ang kanyang direktang disipulo, ang kasalukuyang kahalili ng 5th Absolute, ang Blazing Phoenix progeny. Nalaman din ni Alvin ang tungkol sa mga ginawa ng 7 Absolute Sect pagkatapos niyang umalis sa Upper Province. Lalong interesado siyang malaman ang tungkol sa ginawa ng kanyang kasama, si Irish. Si Irish, ang kasalukuyang kahalili ng 5th Absolute, ang Blazing Phoenix progeny, mula sa 7 Absolute Sect, ay pinatay ang White Tiger King mula sa Black Kshatriya Sect at nasa ika-11 sa Supreme Saint rank ang pagkalabas niya. Ang hari ng Puting Tigre ay nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage, at pinatay siya ni Irish ilang taon na ang nakalilipas. Nangangahulugan ito na mas malakas na siya kaysa sa mga powerhouse sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage noong panahong iyon. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganito kadismaya na engkwentro si Irish pagkatapos niyang makarating sa Upper Province at maging ganito kalakas. Sa buong panahong ito, hinahanap ni Alvin si Irish. Nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Natatakot siyang baka mapahamak ito. Paano niya ito ipapaliwanag kay Feng Wu Dao, ang ama ni Irish, kung may mangyari sa kanya? Dahil dito, nang sa wakas ay marinig niya ang balita tungkol kay Irish, nakahinga siya ng maluwag dahil alam niyang ligtas ito. Tuwang-tuwa siya sa mga nagawa nito. Naisip niya, sino ang mag-aakala na kami ni Irish ay magiging miyembro ng 7 Absolute Sect? Bukod pa rito, si Nympha. Miyembro rin siya ng 7 Absolute Sect. Si Nympha ang panganay na binibini ng Greenwave Han Mansion sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Matagal na siyang kilala ni Alvin at itinuring niya itong nakababatang kapatid. Alam niyang umalis na si Nympha sa Greenwave Han Mansion, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng ganito kagandang tagumpay pagkatapos niyang pumunta sa Upper Province. Si Nympha ang kahalili ng Red Dust progeny, ang ika-7 Absolute ng 7 Absolute Sect. Pagsulpot niya, pinatay niya ang sect leader ng Black Kshatriya Sect at nasa top 20 sa Supreme Saint ranking. Narinig din ni Alvin ang nakakagulat na balitang ito. Ang sect leader ng Black Kshatriya Sect ay nasa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage noong panahong iyon, ngunit nagawa niya itong patayin. Naalala niya ang panahon noong nakilala niya si Nympha. Sino ang mag-aakala na ang batang babaeng iyon ay magiging ganito kalakas paglaki?
Patuloy na naisip ni Alvin sa sarili, kung hindi ako kasama, 5 sa 7 kahalili ng mga absolute ang kilala ko. Hindi ka panipaniwala. Paano nagkaroon ng ganitong pagkakataon? Pakiramdam ko ay may kumokontrol sa mga pangyayari mula sa likod ng eksena. Natural lamang natuklasan ni Alvin na, bukod sa Heaven Sufiing Dao Cultivator, ang kahalili ng mga propeta, kilala niya ang lahat ng iba pang kahalili. Sina Irish at Nympha ang mga kahalili ng 5th Absolute, ang Blazing Phoenix Progeny, at ang 7th Absolute, ang Red Dust Progeny, ayon sa pagkakabanggit. Si Gory ang kahalili ng 3th Absolute, ang mga anak ni Kratos. Si Heimdall ang kahalili ng 4th na Absolute, ang Dark Shadow Progeny. Sina Chad at Renz ang mga kahalili ng 6th na Absolute, ang Didymus Progeny. Kilala ni Alvin ang lahat ng mga taong ito. Hindi ko inaasahan na si Senior Brother Gory ay miyembro rin ng 7 Absolute Sect at ang kahalili ng 3rd Absolute, ang Kratos Progeny. Sabi niya may kailangan daw siyang gawin bago siya umalis sa Fire Worship Sect. Mukhang may kinalaman daw ito sa 7 Absolute Sect. Pamilyar siya kay Gory. Nakilala niya si Gory noong nasa Lower Province pa ito at magkasama silang naglakbay papunta sa Upper Province. Pagdating nila sa Upper Province, sumali sila sa isa sa pinakamalakas na sekta sa Upper Province, ang Fire Worship Sect. Gayunpaman, biglang umalis si Gory sa Fire Worship Sect pagkalipas ng ilang taon. Base sa mga sinabi ni Gory, parang may mahalaga siyang dapat asikasuhin. Ngayong nalaman niyang si Gory ang kahalili ng 3rd Absolute, ang Kratos Progeny, madali para sa kanya na pagsamasamahin ang lahat. Mukhang malakas din si Senior Brother Gory. Ang kasalukuyan niyang cultivation base ay dapat nasa 7th form ng Saint Celestial Stage. Sa simula, hindi gaanong kilala si Gory gaya nina Irish at Nympha, ngunit pagkatapos ng ilang labanan, nagsimula siyang makaakit ng atensyon mula sa mga tao sa Upper Province. At si Heimdall. Hindi ba't siya ang taong dating sumusunod sa ama? Paano siya biglang naging kahalili ng 4th na Absolute, ang Dark Shadow Progeny? Natigilan si Alvin nang marinig niya ang tungkol sa kahalili ng 4th na Absolute, ang Dark Shadow Progeny. Bagamat hindi niya nakasalamuha si Heimdall noon, alam niyang may kakayahang tao si Heimdall. Sa Lower Province, sinasabi ng lahat na si Heimdall ay parang anino ng kanyang ama. Kumunat ang noo niya at bumulong sa sarili, siguro magkaibang tao itong si Heimdall at ang Heimdall na kilala ko. Maya-maya, muling nagsalita si Alvin, hindi maaari. Paano nagkakaroon ng ganitong pagkakataon? Ang Heimdall na kilala ko ay mahusay sa pagpatay, at itong si Heimdall, ang kahalili ng 4th na Absolute, ang Dark Shadow Progeny, ay mahusay din sa pagpatay. Nalaman ni Alvin ang tungkol sa husay ni Heimdall sa pagpatay ng mabalitaan niyang pinatay niya ang isang pari mula sa Heaven Divination Sect na nasa 7th form ng Saint Celestial Stage pagkalabas niya. Nariyan din sina Chad at Renz. Sino ang mag-aakala na magiging miyembro rin sila ng 7 Absolute Sect? Akala ko nasa Asher Cloud Mansion sila, kasama si Theo Wilbur at ang iba pa. Paano sila napunta sa Upper Province at naging kasalukuyang kahalili ng 6th Absolute, ang Didymus Progeny? Nang una niyang malaman na ang kasalukuyang kahalili ng 6th Absolute, ang Didymus Progeny, ay ang kambal ni Niger, labis siyang nagulat. Matagal bago siya tuluyang bumalik sa dati niyang katinoan. 2,340. Ang sekta ng 7 Absolute ay mayroong 7 Absolute. Si Alvin ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang Absolute. Mayroon pang 6 na Absolute. Bukod sa mahiwagang kahalili ng propetang Propecia, kilala niya ang iba pang mga kahalili ng 7 Absolute. Ano? Anong pagkakataon? Iniisip ko kung nagkataon lang ba talaga. Parang ang pamilya ko ang nagtatag ng 7 Absolute Sect. Lahat ng miyembro ay kakilala ko. Parang ang mga miyembro ay pinili para sa isang partikular na dahilan. Nalito si Alvin nang maisip niya ito. Paano nangyaring may ganitong pagkakataon? Nahirapan siyang paniwalaan na nagkataon lang pala. Nawala si Alvin sa sarili niyang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Vilma. Daddy, ano ang iniisip mo? Bakit hindi mo ako pinapansin? Wala lang. Iniisip ko lang ang mga kaibigan ko. Ngumiti si Alvin habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Bahagyang gulat pa rin ang makikita sa mga mata nito.
Sa kasalukuyan, si Alvin at ang tatlong babae ay nasa isang masiglang lungsod sa mataas na lalawigan ng Dow Marshall St. Land. Nasa isang silid sila sa isang mataong restora na malapit sa pangunahing bulwagan. Ang kanyang nalaman ay nagmula sa isang grupo ng mga kumakain sa pangunahing bulwagan. Muling lumitaw ang Seven Absolute Sect. Nabigla rin si Brianna nang marinig niya ang grupo ng mga kumakain na nag-uusap tungkol sa Seven Absolute Sect. Bilang direktang disipulo ng isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, natural lang na mas marami siyang alam tungkol sa Seven Absolute Sect kumpara sa mga karaniwang tao. Alam niya na ang sekta ay isang kakilakilabot na sekta sa Dow Marshall St. Land. Noong nariyan si Berting, ang pinakamahusay na sword cultivator sa Dow Marshall St. Land, mas malakas pa ang Seven Absolute Sect kaysa sa tatlong dakilang sekta. Mabuti na lang at walang balak si Berting na sirain ang tatlong dakilang sekta. Kung hindi, kahit magsanib puwersa ang tatlong dakilang sekta, maaaring hindi sila ang makakatapat ni Berting. Tutal, siya ang pinakamahusay na sword cultivator sa kasaysayan ng Dow Marshall St. Land. Muling lumitaw ang Seven Absolute Sect. Ang mga miyembro ng sekta ay pawang mahuhusay at matatalino, lalo na ang mga babaeng miyembro na parang mga perlas, na umaakit sa atensyon ng lahat sa Upper Province. Bahagyang nahihiya si Brianna. Bilang isa sa pinakamalakas na babaeng disipulo sa nakababatang henerasyon sa Fire Worship Sect, lagi siyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa mga babaeng miyembro ng Seven Absolute Sect, napagtanto niya kung gaano kay Toto ang kasabihang, gaano ka man kalakas, palaging may mas malakas. Kung ikukumpara sa mga babaeng miyembro ng Seven Absolute Sect, hindi siya karapat-dapat banggitin. Gayunpaman, gamit ang aking pinahusay na innate spiritual root, mabilis kong mapapalaki ang aking cultivation base sa Upper Province. Tiyak na maaabutan ko sila agad, determinadong naisip ni Brianna sa sarili. Nakaramdam siya ng labis na kumpiyansa dahil sa kanyang maitim na lilang innate spiritual root. Noong siya ay nasa Lower Province, ang kanyang cultivation speed ay lumampas na sa bilis noong siya ay nasa Upper Province. Ngayon na nakabalik na siya sa Upper Province dala ang kanyang pinahusay na innate spiritual root, ang kanyang cultivation speed ay magiging mas mabilis pa. Tutal, ang cultivation environment sa Lower Province ay mas mababa kumpara sa Upper Province. Samantala, sa wakas ay nakabawi si Kelly ng kanyang katinoan matapos marinig ang diskusyon ng grupo ng mga kumakain sa pangunahing bulwagan. Ang Seven Absolute Sect. Sword Saint Berting. Mabilis siyang humarap kay Alvin at ibinaling ang kanyang boses dito. Kapatid na tiyan, ang Senior Berting na iyon. Hindi ba't siya ang nag-iwan ng Sovereign Heart Sword? Bilang babae ni Alvin, natural lang na maraming alam si Kelly. Alam niyang minana nito ang Sovereign Heart Sword mula kay Sword Saint Berting at kinikilala nito si Berting bilang kanyang Panginoon. Ipinarating ni Alvin ang kanyang boses kay Kelly nang marinig ang tanong nito. Tama ka. Ang dating kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng Seven Absolute Sect, ay siya ring taong nag-iwan sa akin ng Sovereign Heart Sword. Nang matanggap ko ang pamana ni Berting, ako ang naging kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi ko alam na ang Fog Rain Progeny ay bahagi ng Seven Absolute Sect. Hindi ko nga alam na umiiral ang sect na iyon. Nagtanong si Kelly gamit ang voice transmission, naiintindihan ko. Ibig sabihin, nalaman mo lang na ikaw ang pinuno ng sekta ng isang sinaunang sekta. Tugon ni Alvin kay Kelly. Pagkatapos noon, tumawa siya ng mapait habang iniisip ang sarili, hindi ko inaasahan na ganito kalaking patibong, ang maghihintay sa akin kapag tinanggap ko na ang pamana ni Senior Berting. Ang pinuno ng sekta ng Seven Absolute Sect ay hindi lamang isang marangal na posisyon, mayroon din itong kaakibat na malaking responsibilidad. Noong nariyan si Berting, supil ng Seven Absolute Sect ang tatlong dakilang sekta. Nang umakyat si Berting, halos lahat ng kahalili ng mga Absolute ay umakyat din. Dahil dito, ang Seven Absolute Sect ay nawalan ng mga bagong kahalili. Nagbukas ito ng pagkakataon para sa tatlong dakilang sekta na makabalik. Nagsanib puwersa sila upang supulin ang Seven Absolute Sect hanggang sa puntong halos masira ito. Ang dahilan kung bakit nawala ang Seven Absolute Sect sa paningin ng publiko ay dahil sa tatlong dakilang sekta.
Sa tuwing may mga lead sila tungkol sa 7 Absolute Sect, walang alinlangang magpapadala sila ng mga tauhan upang patayin ang mga miyembro ng 7 Absolute Sect. Gusto nilang sirain ang 7 Absolute Sect para sa paghihiganti. Bukod doon, nag-aalala rin sila na muling lilito ang isa pang mahuhusay na henyo tulad ni Bert Ing at pamunuan ng 7 Absolute Sect sa isang maluwalhating bagong panahon at supulan silang muli. Dahil dito, maraming tao mula sa 7 Absolute Sect ang napatay ng 3 malalaking sekta. Tinanggap ko ang Sovereign Heartsword mula kay Senior Bert Ing at naging kahalili ng Fog Rain Progeny. Dahil ganoon nga, ibig sabihin ay pumayag akong pasanin ang responsibilidad ng isang kahalili ng Fog Rain Progeny. Dahil minana ni Alvin ang Sovereign Heartsword mula kay Bert Ing, wala siyang planong pabayaan ang responsibilidad na ipinapasan sa kanya. Dahil ako ang sect leader ng 7 Absolute Sect, dapat kong ipaghiganti ang sect at harapin ang 3 dakilang sect. Malamig ang kanyang mga mata nang maisip niya ito. Bagamat alam ng 3 babae na hindi sila sasaktan ni Alvin, hindi nila maiwasang maramdam ng kilabot nang makita ang malamig na tingin ni Alvin. Sa sandaling ito, ang silid ay napakatahimik. Sa sobrang tahimik ay maririnig mo pa nga ang tunog ng karayom na nahuhulog sa sahig. Malamig na malamig ang tingin ni Alvin at makikita ang matinding galit sa kanila habang patuloy niyang iniisip, isa nangyari, bumalik ako sa Upper Province upang maghiganti para kay Elder Wu mula kay Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Sisimulan ko kay Jackson ang pag-aayos ng utang sa dugo sa pagitan ng sect ng 7 Absolutes at ng 3 dakilang sect. Plano niyang ipaghiganti ang 7 Absolute Sect bago siya umakyat sa Devata Realm. Plano niyang tuluyang lipulin ang 3 dakilang sect. Tutal, bahagi ito ng responsibilidad ng kahalili ng Fog Rain Progeny at ng sect leader ng sect ng 7 Absolute Sect. Maya-maya, tumayo si Alvin at sinabi sa 3 babae, bumalik na tayo sa Fire Worship Sect. Narinig ng 3 babae ang pagkainip sa boses ni Alvin kaya hindi na sila nagsalita at tumayo na rin. Lumabas sila ng silid at naglakad papunta sa pangunahing bulwagan. Habang naglalakad sila sa maingay na bulwagan, maraming tao ang nakatuon sa magkapatid na sina Kelly at Brianna dahil sa kanilang napakagandang anyo. Dahil sa kanilang walang kapantay na kagandahan at kaaya-ayang pangangatawan, tila malabo ang paligid kung ikukumpara. Bukod pa rito, ang 2 babae ay mukhang magkapareho. 2 babaeng kapansin-pansing maganda na magkamukha ngunit may magkaibang tindig ay tiyak na makakaakit ng atensyon saan man sila magpunta. Ngumisi si Alvin nang makita niyang hayagang nakatitig ang mga tao kay Kelly. Agad siyang tumigil sa paggalaw. Hindi malakas ang tunog na nililikan niya ng mangutsasya, ngunit parang dumadagandong at nakakatakot ang tunog ng marinig ito ng mga kumakain. Kasabay nito, isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa pangunahing bulwagan, dahilan para maramdaman ng lahat na parang dumating na ang taglamig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.